Update nga pala tayo sa ating kita nung December 14 tsaka December 15. Tignan natin kung nakamagkano tayo bago tayo mag-proceed sa ating topic na kung ano yung mga reaction ng mga passenger. Tignan muna natin kita natin. Ito pala ang kinita natin ng Friday, December 13. December 13 ang kita natin. Tapos Saturday 2946. Ito na ko na to. Na vlog natin to. Etong 13 di ko ata na to. Ito na vlog natin to. Kumita tayo dyan ng 43. Ito kahapon Sunday 4,053 tayo. Tapos naka 380 tayo dito kay kay InDrive. Bali kumita tayo ng 4,400 malinis. Naka 9 orders tayo dito. Karamihan ng natin, pick up natin may malalaki. Yan 600, 300. Ito na iya 892. Tsaka puro expressway tayo, skyway. Kaya mabilis natin nadadrop si passenger. At nakakuha ulit tayo ng panibagong booking sa iba't ibang lugar. Siguro naka apat na skyway tayo. Kasi doon lang tayo sa airport balik-balik lang tas Las Piñas, ayan puro expressway kasi dyan. Mabilis mong mai-hit talaga yung yung target mo pag puro expressway ka, walang traffic, lalo linggo pa. Na 4,000 tayo dyan. Ngayon wala pa tayo, time check muna 3:32. Wala pa tayong booking kasi may inayos tayo kanina. Ngayon pa lang ako mag-uumpisa. Try natin kahit mga 2.5 man lang hanggang alas 11. So ayan muna ang ating update nung 13, 14 and 15. Yun lang muna mga TNBS. Magandang araw pala sa ating mga followers. May request sa atin si Boss Alex. Ano ba ang reaction ng mga passenger? Iba't ibang reaction nila kapag sasakay sa mga ride hailing apps, kanyan, kaya Grab. Iba-iba naman na sasakay natin Grab, InDrive, Joyride. Yan. Ito ang masasabi ko sa kanila. Ito nga pala yung ma-share ko sa inyo kung anong mga reaction nila pag sasakay ganun. Yung iba, papasok lang, pabatiin mo, good afternoon, yan, good morning, good evening, ganyan. Yung iba walang imik, walang imik sila, wala silang pakialam. Pero yung iba may bumabati rin naman, may nag-good morning din, minsan sila pa nga nauuna mag good morning, good afternoon, ganyan. Pero hindi talaga mapalaimik. Hindi talaga mapalaimik sa mga sa passenger. Pero lang kung sila umuna magsalita ganun, sasagot lang ako. Ayan, kasi hindi tayo mahihain kasi tayong tao. Mga tol, mahihain kasi tayo. Hindi tayo yung sasuggest ng ng topic. Sila mag-suggest, sasagot lang tayo mga TNBS. Di ko lang alam kung
ako lang ba yung ganito o yung iba rin? Kasi may ratings kasi tayo. Yung iba kasi nababalitaan ko, nababastusan sa mga driver. Yun yung iniiwasan natin. Ba kung anong masabi mo, masarapan sa usapan, ma-offend sa yung passenger, di ba? Tapos i-rate ka ng mababa. May nababasa akong ganun sa mga group. Kaya kung yung iba mag-open sa'yo ng topic, yan, ka lang, pasagutin mo lang din sa kanya kung anong tatanungin niya about. Minsan kadalasan kasi tinatanong kung kumikita daw ba kami sa InDrive kasi sobrang baba kaysa sa Grab. Yun lang mga tanong nila, sinasagot naman natin yan. Siyempre kumikita naman tayo dyan kahit papaano, kasi sobrang baba nga daw. Hindi daw ba kami lugi sa gas? Tutusin, hindi naman lugi. Medyo mababa lang talaga ng 50 pesos kumpara kay Grab yung fare ni InDrive. Pero sana nga magbago yan pagdating ng January. Pag nagta-top up na kami, sana lumaki-laki naman yung fare para may kitain naman kami kahit papaano, malaki-laking kitain. Ngayon kasi sakto lang eh. Hindi masasabing malaki ang kita eh. Baga sapat lang, makabayad, makakain. Yun lang. Pero yung savings na malaki, wala. Maliit lang savings pag kay InDrive ka tumutok sa ngayon. Sa ngayon kasi kay Grab ako naka-focus ka ako ngayon kay Grab. Kasi mas malaki ang fare ni Grab. Pero bumabiyahe pa rin tayo kay InDrive. Baga hindi natin pwedeng pabayaan yan. Kasi yan yung nagano sa atin eh. Kumunang sumuporta sa atin sa panghulog ng sasakyan. Kasi Joyride yan. Pag mga probinsya, yan ginagamit ko yan. Kasi mahina si Grab sa mga probinsya tulad ng Bulacan. Mahina siya dyan. Sa mga Tipolo yan, malakas si InDrive dyan. Sa mga parte sa mga probinsya. Yun lang napansin ko kasi parting San Jose karamihan InDrive eh. Sa Bulacan Joyride yan. Bihira lang si Grab eh. Malakas talaga si Grab sa Quezon City, Manila, Taguig, Makati yan. Nakaranas nga ba ako ng masamang ugali sa passenger? Wala naman. Wala naman akong naranasan na ugali sa InDrive tsaka Grab. Mga 5 months na akong bumabiyahe. Wala namang major na na bastos na ugali. Kasi alas karamihan naman tahimik lang sila eh. Pag nalilate ka, tahimik lang sila. Wala silang sinasabi. Pero babawian ka sa ratings. Magugulat ka na lang. May nag 1 star, may nag 4 star sa'yo. Nagkamali ka lang ng drop sa kanila. Kasi minsan mali-mali ang drop ni InDrive. Mali yung pin. So yun, di mo naman masisisi. Ikaw ang sisisihin ngayon ni passenger. Bakit daw dito siya i-drop? Sa unahan pa daw. Yun. Hindi na, sabi ko, sige ma'am, okay lang po. Tapos nagulat na lang ako, may nag 1 star sa akin. Win-1 star niya pala ako. Yung sa yung Mandaluyong yun eh. Malapit lang naman yung drop off, hindi naman kalayuan. Pag mga lang, mga 30 meters lang yata yun. Yung sabi niya na dun pa sa unahan, ganun. Pero pagalit siya. Gulat na lang ako pag tingin ko sa apps, ang baba ng ratings ko. May ganun talaga ang mga passenger. Baga ang kasalanan ng apps isisisi sa driver. Hindi naman nila alam din. At di rin naman natin alam, mga 10BS driver, di ba? Na mali yung pin.
Kaya tinatanong ko yung iba kung ma'am dito po ba tama po ba yung pin location dito po ba sa ano yan, tatanungin nyo rin minsan kung tama ba yung ano pin location. Kasi yun lang muna ang masasabi ko sa mga ano natin experience sa mga passenger. Tayo po ay babiyahe muna ngayon dahil oras na 3:48 na, wala pa tayong booking at try natin maka 2.5 man lang. So yung mga ka TNBS natin dyan, shoutout sa inyo. Boss Alex, shoutout sa iyo. Sana maging TNBS ka na rin pag uwi mo ng ano Maynila. Maraming salamat.